Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1751. Tumango si Alejandro. Kung tutuusin, napakaraming miyembro ng pamilya Cabello na hindi pa nahahanap. Kahit na marami na ang namatay, dapat ay mayroon pa ring hindi bababa sa 10,000 lalaki ang natitira. Ito ay mahusay, guro. Nandito talaga kayong lahat. Aking kabutihan. Hindi ako dinaya ng aking mga mata. Haha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling ito, lumipad si Kevin at ang ilan pang elder mula sa pamilya Cabello, na pinamunuan ang mahigit 3,000 miyembro ng pamilya Cabello pati na rin ang mahigit 2,000 miyembro ng pamilyang White. Ito ay mahusay. Ang galing lang. Nandito ang aming master at ang iba pa, at siyang Master Jackie. Ito ay hindi ka panipaniwala. Nakilala na natin ang mas malaking grupo. Namula ang mga mata ng maraming miyembro ng pamilyang White nang makita nila si Jackie at ang iba pa. Sa mga nakalipas na araw, talagang nakakita sila ng maraming masiglang damo at kayamanan sa bagong lugar na ito. May iilan pa nga na nasa mas mataas na antas ng cultivation na nakapasok na sa first grade ultimate god level. Gayunpaman, ang kanilang mga araw ay napuno din ng panganib. Maingat nilang binagtas ang lugar, at sa daan, natagpuan ang marami sa kanilang mga tauhan na napatay. Ang mga miyembro ng pamilya ng White Branch, lalo na, ay patuloy na nagsisikap na hanapin sina Jackie, Nash, at ang iba pa, ngunit hindi nila mahanap si Jackie at ang iba pa. Wala silang pakiramdam ng kaligtasan, na para bang nawala ang kanilang compass. Naturally, sila ay makaramdam ng matinding kilabot ngayong nahanap na nila si Jackie at ang iba pa. Ika-7 elder, ika-8 elder. Haha, ito ay mahusay. Buti na lang at buhay pa kayong lahat. Excited na ngumiti si Nash nang makita niya ang lahat ng pamilyar na mukha na ito. Sa pamamagitan nito, umabot sila ng mahigit 10,000 lalaki sa kabuuan. Isang malakas na puwersa ang natipon na ngayon. Master, nakakatuwang nakilala namin kayong lahat. Nakatayo kami sa gilid nitong mga nakaraang araw. Ilang araw na ang nakalipas, ang 7th Elder at ako sa wakas ay nakapasok sa first grade ultimate god level na may matinding kahirapan. Nagdiriwang kami nang napagtanto namin na mayroong isang puwersa na tinatawag na Bloodshed Clan. Ang ilan sa kanilang mga alagad ay nakapasok na sa lugar na ito, ngunit sa kabutihang palad, ang iilan na nasagasaan namin ay walang masyadong mataas na antas ng paglilinang. Karamihan ay nasa tunay na antas ng Diyos o unang baitang ultimate na antas ng Diyos. Nagtulungan ang lahat para patayin sila, ngunit marami rin sa ating mga tao ang namatay. Puno ng emosyon ang mukha ng 8th Elder. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya sa mga bangkay sa lupa at huminga ng malalim. Diyos ko, nakatagpo ka rin ba ng mga disipulo ng Bloodshed Clan? At mahigit 20 sa kanila ang pinatay mo. Kumusta ang kanilang cultivation level? Nagulat din ang ika-7 Elder at ang iba pa. Nakarinig sila ng mga ingay ng away kanina at nilayon nilang palihim na lumapit para manood. Hindi nila akalain na titigil ang mga tunog ng labanan bago pa man sila makarating sa eksena. Nagpadala sila ng scout para tingnan muna. Noon lang nila nalaman na si Jackie at ang iba ay nakasagasa din sa mga disipulo ng Bloodshed Clan. Haha, ipunan muna natin ang mga samsam sa digmaan habang tayo ay nakakahabol. Tumawa si Nash at inutusan ng ilang tao na linisin ang mga samsam sa digmaan. Noon lamang niya ipinaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon sa 7th Elder at sa iba pa. Nagawa rin ng 7th Elder at ng 8th Elder na makapasok sa first grade ultimate god level. Ito ay hindi ka pani-paniwalang balita, at least may 2 pa silang fighters sa ultimate god level dito ngayon. Ang mga tunog ng labanan ay tumigil na. Hindi na kailangang mag-isip pa. Malamang walang nakatakas ni isa sa kanila. Sa sandaling iyon, dumating si Arthur at ang iba pa sa labas ng kagubatan. Si Arthur at Hendrik ay patuloy na sumulyap sa likod. Hindi napigilan ni Sky ang sinabing naiinip na, mas mabuting magmadali na kayong dalawa. Kung nagawa nating isagawa ang talakayan ng mas maaga, maaaring magkaroon tayo ng pagkakataon na iligtas si Helena Cabello at ang kanyang 2 nakababatang kapatid na babae, pati na rin ang kanyang ama. Kung magde-delay pa tayo, hehe, who knows kung ilan sa mga taong pumasok ang mamamatay. Kabanata 1752. Ano ba? Ilang-ilang 10,000 tao ang pumasok. Dahil ang Whittemore Fortress ang pinakamalapit sa kagubatan, nauna ang lahat. Nang malaman ng lolo ni Arthur ang sitwasyon, napatalon siya sa kanyang upuan sa gulat. Halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanilang mga socket. Tama na yan. Lolo, pag-usapan muna natin kung ano ang dapat nating gawin sa Panginoon ng Kuta.
Hindi bale na ang lahat ng mga taong ito ay pumasok dito, mas mahalaga, maraming tao mula sa Bloodshed Clan ang pumasok sa kagubatan upang maghanap ng kayamanan upang maisiguro ang mga tungkulin ng kanilang angkan. Ngayong nagkasalubong na sila, malamang patay na si Miss Helena at ang iba pa. Nakaramdam ng matinding awa si Arthur nang banggitin niya si Helena. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging mas mahina. Kung hindi niya pipiliing umalis ng malungkot kapag nasa buhay o kamatayan siyang sitwasyon. Nasabi ng matanda kung ano ang iniisip ni Arthur at hindi nakikiramay ang kanyang mga mata. Wala kang kwentang brat, nagpapatuloy tungkol kay Miss Helena. Huwag mong kalimutan na apo ka ng elder ng Whittemore Fortress, hindi ka ma-attach sa isang babae mula sa lugar na iyon, maintindihan. Paano maihahambing ang mga posisyon ng mga taong iyon sa atin? Nang magsalita ito, mabilis na sumulyap ang matanda kay Sky. Then he added, "If you want to find someone, you should at least find a woman like Sky here. Intindihin. Tama na yan. Young Master Arthur, huwag kalimutan kung sino ka. Mayroon kang mataas na katayuan sa lipunan. Hindi mo maiisip ang imposible." Natuwa si Sky, ngunit hindi niya alam na nagbibigay lang ng halimbawa ang matanda. Akala niya ay may balak na ang matanda na ay pareha siya sa apo. Natahimik si Arthur saglit, pagkatapos ay napabuntong hininga siyang sumagot, "Ano ang sinasabi mo, Lolo? Hindi ito ang oras para pag-usapan ang lahat ng ito. Dapat nating hanapin ang Fortress Master at ang iba pa upang pag-usapan ang sitwasyon. Tsaka hindi naman pwedeng mababa ang tingin mo sa mga outsiders, di ba? Noong unang panahon, hindi ba't ang ating mga ninuno ay mula rin sa lugar na iyon? Nagmula tayo sa iisang angkan, kaya bakit tayo mag-aaway?" Pagtayo sa tabi niya, nakaramdam ng hindi kasiyahan si Hendrik. Hindi niya napigil ang umungol, "Elder Whittemore, sa tingin ko ay tama ang sinabi ni Young Master Arthur. Ang ating mga ninuno ay nagmula sa lugar na iyon, kaya bakit natin sila minamaliit? Sa halip, sa tingin ko ay pareho tayo dahil lahat tayo ay nanggaling sa lugar na iyon. Wala ni isa sa atin ang mas magaling o mas masahol pa sa isa sa mga tuntunin ng posisyon." Naikuyom ni Ella ang kanyang mga kamao at nagsalita ng may batong ekspresyon, "Tama. Lolo Whittemore, mali ang linyang ito ng pag-iisip. Hindi kami bahagi ng Alyansa Guard. Paano natin maiisip ang ating sarili kaysa sa iba? Nakita ko na ang mga taong nanggaling sa lugar na iyon at ang galing ng martial talent nila." Naramdaman din ng matanda na may nasabi siyang mali. Bagamat pinanindigan pa rin niya na ang mga taong nagmula sa lugar na iyon ay nasa pinakamataas na antas ng tunay na Diyos, kaya naman mababa ang tingin niya sa kanila. Isang awkward na ngiti ang ibinigay niya. "Ano naman dito? Lahat kayo ay nagsumikap." Pagkatapos ay sinabi niya, "Hahanapin ko ang Panginoon ng Kuta at ang iba pang mga elder upang magsagawa ng talakayan." Hindi na makapaghintay si Arthur. "Lolo, sa tingin ko, hindi muna natin dapat gawin ang talakayan." "Paano ito?" "Magpapadala kami ng ilan sa aming mga manlalaban para tulungan muna sila," aniya, na nagpapanik. "Hindi namin maaaring payagan ang mga tao ng Bloodshed Clan na basta-basta saktan ang mga taong pumasok. Ikaw naman, basta. Tawagin ang Fortress Master, ang First Fortress Master, at ang iba pa upang isagawa ang talakayan." "Paano kung ganoon?" Naisip ni Hendrik na ito na ang pinakamagandang hakbang pagkatapos niyang marinig ang plano. "Tama na yan. This plan is great," excited niyang sabi. "Kami ay gagawa ng aksyon sa magkabilang panig. Tiyak na walang magiging problema." Sa kasamaang palad, sumagot si Cooper na may madilim na ekspresyon, "Ano ang pagmamadali? Napakaraming tao ang nakapasok. Hindi ito maliit na bagay. Kapag ang ating mga tao ay pumunta at tunay na lumaban sa Bloodshed Clan, magiging maliit na bagay kung iilan lamang sa atin ang mamamatay. Ngunit paano kung napakarami sa ating mga tao ang mamatay? Ito ay lilikha ng kaguluhan. Kapag tayo ay nakipagdigma, alam mo ba kung ilan sa ating mga tao ang ating isasakripisyo?" Pagkatapos niyang sabihin iyon, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabi, "Iuulat ko ito sa Panginoon ng Kuta at ipapaalam niya ang bagay na ito sa unang guro ng Kuta at sa iba pa." Sa huli, ang First Fortress Master ay tiyak na magsasagawa ng isang pulong sa lahat. Kapag natapos na ang pulong at nakapagpasya na ang lahat kung ano ang gagawin, kikilos kami. Hindi natin pwedeng madaliin ang bagay na ito, understand? Kabanata 1753. Lolo, may kinalaman ito sa buhay ng tao. Habang tumatagal tayo, mas maraming tao ang mamamatay. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, sino ang nakakaalam kung ilan sa kanila ang mamamatay sa oras na kumilos tayo? Lalong nagpanik si Arthur pagkatapos niyang marinig ito, pero wala pa rin siyang magawa. Gayunpaman, nagpatuloy si Cooper, paano kung ang ilan sa kanila ay mamatay? Hindi ko lang mabypass ang hierarchy.
Kailangan ko munang ipaalam sa Fortress Master ang tungkol dito at sundin ang naaangkop na proseso para mahawakan ang usapin. Intindihin. Kung dumiretso ako para ipaalam sa First Fortress Master nang hindi nagpapaalam sa Fortress Master, ano ang gagawin natin kung nasaktan ang huli? Tsaka madami na silang nakapasok. Hindi na sila mapupunas agad. Bukod dito, napakalawak ng kagubatan. Nagkalat na silang lahat. Hindi magiging madali ang paghahanap sa kanila sa napakaraming tao. Hindi gaanong mga disipulo mula sa Bloodshed Clan ang pumasok. Ilan ang kaya nilang patayin? Walang imek sina Arthur at Hendrik. Hindi nila akalain na ganito ang sasabihin ni Cooper. Gayunpaman, wala silang paraan tungkol dito ngayon. Wala silang sapat na kapangyarihan, at wala silang autoridad sa gayong malaking kaso. Maaari lamang nilang iulat ito sa kanilang mga nakatataas. Pagkatapos ay mabilis na pumunta at sabihin sa unang kuta master ang tungkol dito. Tara na, gusto rin naming sumunod. Matapos itong isipin ni Arthur, tumingin siya kay Cooper, labis na nagpanik. Tara na, di nagtagal, pinangunahan ni Cooper ang lahat sa Fortress Master ng Whittemore Fortress. Ay nako, Tio Whittemore, bakit ka nandito? At nagdala ka ng grupo ng mga bata. Tanong ni Kira na umiinom ng tsaa habang tumatawa nang makita ang pagdating ni Cooper. Naguguluhan ding tumingin kay Cooper ang ilang elder sa tabi niya. Pagkatapos ng lahat, ito ay wala magkano kung Cooper ay dumating upang hanapin sila, ngunit sa paghusga sa kanyang seryosong ekspresyon at sa mga kasama ng mga kabataang dinala niya, malamang na pumunta siya upang pag-usapan ang isang seryosong bagay. May nangyari, Fortress Master. Lumapit si Cooper at agad na sinabi kay Kiron, isang seryosong bagay ang nangyari, Fortress Master. Ang ilang mga tao mula sa abandonadong mundo ay pumasok muli sa ating sagradong lupain. Pasimpleng ngumiti si Kiron nang marinig niya ito. Akala ko kasi seryoso. Hindi ba't ilang tao rin ang pumasok dito kanina? Walang dapat ipag-alala. Iba naman noon. Sa oras na iyon, ang elder mula sa Pavilion Below Cloud dito ay pumunta doon upang tingnan ang kanyang sariling kagustuhan. May nakita siyang ilang tao sa entrance at pinapasok dahil sa tingin niya ay nakakatuwa. Sa pagkakataong ito, kusa na silang pumasok pagkatapos nilang makahanap ng daanan. Iba na. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Cooper. Ilang 10,000 ang pumasok sa oras na ito, dagdag niya. Halos 50 hanggang 60,000 sa kanila. Kabanata 1754. 50 hanggang 60,000. Ang tono ni Kiron ay tumaas ng ilang oktaba. Naghinala siyang mali ang narinig niya. Kung 50 o 60 lang sila o kahit 5 o 600 sa kanila, hindi niya iisipin na ito ay dapat pag-usapan. Kung tutuusin, napakatagal na panahon na ang lumipas mula noong pangyayaring iyon. Kahit na may iilan na pumasok, hindi ituloy ng Alliance Guard ang bagay na ito, at tiyak na hindi sila gagawa ng ganoong kalaking kaguluhan tungkol dito. Gayunpaman, 50 hanggang 60,000 tao ay sobra. Masyadong maraming tao iyon. Higit pa rito, gaano karaming masiglang damo ang aangkinin ng mga taong ito sa sandaling pumasok sila. Kailangang isuko nila ang napakaraming martial resources. Higit pa rito, ang pasukan na iyon ay nasa loob ng kagubatan malapit sa Nine Army. Ang kagubatan na iyon ay masasabing katulad lang ng kanilang bakuran. Maliban sa paminsan-minsang disipulo mula sa Bloodshed Clan na dumating upang makahanap ng ilang mga materyales, ang mga tao ng Nine Army, na pinakamalapit sa kagubatan, ay natagpuan na ang pinakakombenyenteng pumunta doon. Ngayon na ang ilang 10,000 tao ay nakapasok na sa kagubatan, malamang na mauubos nila ang maraming martial resources sa isang iglap. Nang maisip niya kung gaano karaming mga mapagkukunan ang kinuha, naramdaman ni Kiron ang kanyang puso na kumirot sa sakit. Fortress Master, ano ang dapat nating gawin dito? Hindi kami handa sa napakaraming tao na sabay-sabay na pumasok. Ang unang elder ay humakbang pasulong at tumingin kay Kiron sa harap niya. Maliwanag na siya ay lubos na nataranta. Anong gagawin natin? Paano ko malalaman kung ano ang gagawin? Masyadong biglaan ang nangyari. Sino ang nakakaalam na napakaraming tao ang biglang papasok? Halatang hindi rin alam ni Kiron ang gagawin. Pagkatapos niyang pag-isipan ito, sinabi niya, tara na at hanapin natin ang unang guro ng kuta. Hindi ako sapat na matapang na gumawa ng desisyon sa aking sarili tungkol sa bagay na ito. Kayong lahat, pumunta kaagad at ipaalam ito sa iba pang mga pinuno ng kuta, at sabihin sa kanila na magmadali upang magkita sa lugar ng unang guro ng kuta. Oo, sir. Agad na nagsitakbuhan ang mga kasama niyang umiinom ng tsaa. Nang makita nila na ang Fortress Master ng Whittemore Fortress ay hindi nagatubili ng matagal na ipaalam sa First Fortress Master at sa iba pa ang tungkol sa bagay na iyon, si Hendrik at ang iba pa ay nakahinga ng maluwag.
Matapos itong pag-isipan ni Hendrik, sinabi niya, Fortress Master Whittemore, hindi na kailangang magpadala ng mga tao sa sarili nating kuta. Babalik ako para ipaalam sa lahat ang tungkol dito. Sige, salamat sa iyong serbisyo. Itinaas ni Kiran ang kanyang mga kamay sa isang fist to palm salute. Hindi bababa sa hindi nila kailangang magpadala ng napakaraming tao upang maikalat ang mensahe sa ganitong paraan. Tara na. Kaagad na ikinaway ni Hendrik ang kanyang kamay kay Ella at sa ilang mga kabataan mula sa kanilang kuta at inakay ang iba na lumipad. Itinulak nilang lahat ang kanilang sarili sa limitasyon ng kanilang bilis. Maya-maya, dumating na si Hendrik at ang iba pa sa loob ng Levine Fortress. Sa oras na ito, ang langit ay nagsimulang magdilim. Pare, may nangyari. Nasaan ang Fortress Master? Nakita niya ang kanyang ama nang makapasok siya sa lugar. Agad na nagsalita si Hendrik sa malakas na boses. Anong nangyari? Parang may nangyaring apurahan, base sa itsura mo. Walang pakialam na ngumiti ang ama ni Hendrik. Mula sa kanyang pananaw, ang Nine Army ay hindi masyadong malayo sa isa't isa, at lahat ay nagtinginan sa isa't isa. Kung ang Nine Army ay magsasama-sama, sila ay isang malakas na puwersa. Ang mas maliliit na puwersa ay karaniwang hindi nang ahas na pukawin ng gulo sa kanila. Kabanata 1754. 550 hanggang 60,000. Ang tono ni Kiran ay tumaas ng ilang oktaba. Naghinala siyang mali ang narinig niya. Kung 50 o 60 lang sila o kahit 5 o 600 sa kanila, hindi niya iisipin na ito ay dapat pag-usapan. Kung tutuusin, napakatagal na panahon na ang lumipas mula noong pangyayaring iyon. Kahit na may iilan na pumasok, hindi ituloy ng Alliance Guard ang bagay na ito, at tiyak na hindi sila gagawa ng ganoong kalaking kaguluhan tungkol dito. Gayunpaman, 50 hanggang 60,000 tao ay sobra. Masyadong maraming tao iyon. Higit pa rito, gaano karaming masiglang damo ang aangkinin ng mga taong ito sa sandaling pumasok sila. Kailangang isuko nila ang napakaraming martial resources. Higit pa rito, ang pasukan na iyon ay nasa loob ng kagubatan malapit sa Nine Army. Ang kagubatan na iyon ay masasabing katulad lang ng kanilang bakuran. Maliban sa paminsan-minsang disipulo mula sa Bloodshed Clan na dumating upang makahanap ng ilang mga materyales, ang mga tao ng Nine Army, na pinakamalapit sa kagubatan, ay natagpuan na ang pinakakombenyenteng pumunta doon. Ngayon na ang ilang 10,000 tao ay nakapasok na sa kagubatan, malamang na mauubos nila ang maraming martial resources sa isang iglap. Nang maisip niya kung gaano karaming mga mapagkukunan ang kinuha, naramdaman ni Kiran ang kanyang puso na kumirot sa sakit. Fortress Master, ano ang dapat nating gawin dito? Hindi kami handa sa napakaraming tao na sabay-sabay na pumasok. Ang unang elder ay humakbang pasulong at tumingin kay Kiran sa harap niya. Maliwanag na siya ay lubos na nataranta. Anong gagawin natin? Paano ko malalaman kung ano ang gagawin? Masyadong biglaan ang nangyari. Sino ang nakakaalam na napakaraming tao ang biglang papasok? Halatang hindi rin alam ni Kiran ang gagawin. Pagkatapos niyang pag-isipan ito, sinabi niya, tara na at hanapin natin ang unang guro ng kuta. Hindi ako sapat na matapang na gumawa ng desisyon sa aking sarili tungkol sa bagay na ito. Kayong lahat, pumunta kaagad at ipaalam ito sa iba pang mga pinuno ng kuta, at sabihin sa kanila na magmadali upang magkita sa lugar ng unang guro ng kuta. Novel drama. Oo, sir. Agad na nagsitakbuhan ang mga kasama niyang umiinom ng tsaa. Nang makita nila na ang Fortress Master ng Whittemore Fortress ay hindi nagatubili ng matagal na ipaalam sa First Fortress Master at sa iba pa ang tungkol sa bagay na iyon, si Hendrik at ang iba pa ay nakahinga ng maluwag. Matapos itong pag-isipan ni Hendrik, sinabi niya, Fortress Master Whittemore, hindi na kailangang magpadala ng mga tao sa sarili nating kuta. Babalik ako para ipaalam sa lahat ang tungkol dito. Sige, salamat sa iyong serbisyo. Itinaas ni Kiran ang kanyang mga kamay sa isang fist to palm salute. Hindi bababa sa hindi nila kailangang magpadala ng napakaraming tao upang maikalat ang mensahe sa ganitong paraan. Tara na. Kaagad na ikinaway ni Hendrik ang kanyang kamay kay Ella at sa ilang mga kabataan mula sa kanilang kuta at inakay ang iba na lumipad. Itinulak nilang lahat ang kanilang sarili sa limitasyon ng kanilang bilis. Maya-maya, dumating na si Hendrik at ang iba pa sa loob ng Levine Fortress. Sa oras na ito, ang langit ay nagsimulang magdilim. Pare, may nangyari. Nasaan ang Fortress Master? Nakita niya ang kanyang ama nang makapasok siya sa lugar. Agad na nagsalita si Hendrik sa malakas na boses. Anong nangyari? Parang may nangyaring apurahan, base sa itsura mo. Walang pakialam na ngumiti ang ama ni Hendrik. Mula sa kanyang pananaw, ang Nine Army ay hindi masyadong malayo sa isa't isa, at lahat ay nagtinginan sa isa't isa. Kung ang Nine Army ay magsasama-sama, sila ay isang malakas na puwersa. Ang mas maliliit na puwersa ay karaniwang hindi nang ahas na pukawin ng gulo sa kanila.
Kabanata 1755. Sa makatuwid, ang malaking problema na lumabas sa bibig ni Hendrik ay halos wala sa mga mata ng kanyang ama. Makinig ka. Ang mga taong iyon, ang mga taong mula sa abandonadong mundo ay pumasok sa lugar na ito. At mahigit 100,000 sa kanila ang nakalusot. Naabutan namin ang ilan sa kanila at nakausap pa namin sila. Bukod sa, nagdadaldo si Hendrik tungkol sa nakasalubong niya sa tono ng gulat. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Teka, ano? Mahigit 100,000 sila. Talagang nabigla ang ama ni kay Hendrik sa dami ng sinabi sa kanya. Kung 10,000 sa mga tagalabas na ito ang pumasok sa lugar na ito ay magiging isang malaking gulo, lalo na ang 100,000 sa kanila. Nang makabawi si Kay matapos marinig ang nakakagulat na balita, pinutol niya si Hendrik bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Hendrik, ito ay isang seryosong bagay, mas mabuting maging tapat ka rito. Sigurado ka bang totoo ang sinabi mo? Si Ella, na tumabi kay Hendrik, ay humakbang pasulong at pinagtibay ang pahayag. Tay, totoo po, hinding-hindi magsisinungaling sa iyo si Kuya tungkol sa ganoong bagay. Totoo ang lahat. Gayon din, sa kanila, mayroong isang mahuhusay na master na tinatawag na Jackie. Niligtas niya ang buhay ko dati. Sa palagay ko ay nakalusot na siya sa pangalawang baitang Ultimate God level, kahit na 3rd grade Ultimate God level. Walang nakakatakot na paraan. Mayroon silang isang makapangyarihang amo sa kanila. Gaano na sila katagal dito? Hindi naman pwedeng ilang buwan na sila dito, diba? Naabot na ba nilang lahat ang ganoong kataas na antas ng martial pagkatapos makuha ang martial technique? Sa pagtingin sa agitated na kilos ni Ella, alam ni Kay na nagsasabi ng totoo si Hendrik. Mukhang may seryosong bagay talaga silang napagdaanan. Talagang talented siyang master. Hindi ko alam kung paano niya sinanay ang sarili niya hanggang sa antas na ito sa abandonadong mundo. Pero sa tingin ko, normal lang na magkaroon ng isa o dalawang super talented na masters gaya ni Jackie dahil daan-daang libo sila ang pumunta rito. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Ella. Hindi ko alam kung kamusta na siya ngayon. Mabuting tao si Jackie. Naputol naman si Hendrik at sinabing, Tay, alam ito ng Whittemore Fortress. Magsama tayo ng ilang matatanda at pumunta sa kanilang kuta at pag-usapan ito. Ito ay isang malaking bagay. Hindi lamang mga tagalabas ang pumasok, ngunit isang elder mula sa Bloodshed Clan ay nagbigay din ng isang gawain sa kanilang mga disipulo. Kailangan nilang magtipon ng ilang material para sa mga layunin ng alchemy. Kaya, pumunta ang kanilang alagad sa kagubatan upang manghuli ng kayamanan. Sigh. Nag-aalala ako kay Helena. Sandali lang. Bakit ka ba nagmamadali? At saka, sino itong Helena? Hindi pa nakakabawi si Kay sa pagkagulat ng banggitin ng dalawa niyang anak ang mga pangalan ng mga estranghero na lalong ikinalitaw niya. Gulong-gulo ang isip niya sa sitwasyon ngayon. Tatay, Helena, ang buong pangalan ni Helena ay Helena Cabello. Pumasok siya dito kasama ang pamilya Cabello. Nag-usap kami saglit, at talagang mabuti siyang tao. Nangako rin ako sa kanya na kukumbinsihin kitang tulungan sila. Sigh. Napakahirap ipaliwanag ang lahat sa isang shot. Magtipon tayo sa Whittemore Fortress, pagkatapos ay sasabihin namin ni Ella sa iyo ang sitwasyon mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay magdedesisyon tayo kung ano ang susunod na gagawin. Ipinahayag ni Hendrik ang kanyang iniisip pagkatapos huminto sandali. Sige. Punta tayo sa First Fortress Master ngayon. Batid ni Kay na hindi na maaantala pa ang bagay na ito. Kahit na ang langit ay nagsimulang magdilim, kailangan nilang makipagkita sa unang Fortress Master at pag-usapan ang bagay na ito. Hindi maantala ang pulong na ito. Nang makarating ang lahat sa lugar ng First Fortress Master, pumunta sila sa conference room, at sa sandaling ito ay naging ganap na madilim ang kalangitan. Tahimik. Anong nangyayari? Fortress Master Whittemore, gusto mo bang punan kami? Austin Drago ang unang Fortress Master ng 9 Army nakaupo sa entablado, na tinatanaw ang iba pang Fortress Masters mula sa itaas. Sinenyasan niya ang mga tao na tumahimik pagkatapos ay bumaling kay Fortress Master Whittemore at nagtanong. Si Master Whittemore ay ngumiti ng alanganin at sinabing, mga ginoo, sa palagay ko ay mas mabuting hayaan na si Cooper Whittemore, ang elder ng ating kuta, na punan kayong lahat. Wala akong masyadong alam sa sitwasyon. Ipinaalam sa akin na daan-daang libong mga tao sa abandonadong mundo ang dumating sa aming lugar. Pumunta ako dito nang marinig ko ang balita. Para sa mga partikular na detalye, mas alam ni Elder Cooper. Kabanata 1756. Sa sandaling ito, lumingon ang lahat kay Elder Cooper. Ngumiti si Elder Cooper at pagkatapos ay ipinaliwanag sa mga tao, mga ginoo, humigit kumulang 600,000 tao ang nakapasok, kung saan 3 hanggang 400,000 ay mga tao mula sa mainland, habang ang natitirang 200,000 ay mula sa teritoryo ng dagat.
Hindi ako sigurado kung paano nila nahanap ang daan papasok pero nandito na sila ngayon. Bukod dito, halos 20 araw na sila rito. Sa loob ng 20 araw na ito, ang ilan sa mga mahuhusay na Panginoon ay nakalusot sa sukdulang kaharian ng Diyos. Kabutihan ko, 20 days na sila dito. Itong mga tagalabas, ilang araw na silang nandito pero ngayon lang natin nalaman. Oo, masyado kaming pabaya dito. Mas mahirap para sa amin na mapansin ang kanilang presensya kung papasok lang sila at umalis sa kagubatan sa maikling panahon. Hindi. Imposibleng hindi natin sila malalaman. Kung tutuusin, daan-daang libo sa kanila ang pumasok, at sa kanila, may iba't ibang angkan at pamilya, at hindi lahat sila ay nagkakaisa. Siguradong may masamang dugo sa pagitan ng mga angkan at pamilyang ito. Napabuntong hininga ang karamihan ng maghulog ng isa pang bomba si Elder Cooper. Pilit nang umiti si Ella at bahagyang inangat ang mukha. Sa katunayan, siya ang unang nakaalam na pumasok si Jackie at ang iba pa. Gayunpaman, ipinangako niya kay Jackie na tutulungan niya sila kaya hindi siya bumalik sa kanyang kuta at iulat kaagad ang bagay, sa halip, nagpatuloy siya sa paghahanap ng mga kayamanan sa loob ng kagubatan. Minsan kapag nakasalubong niya ang mga tagalabas na iyon, lumihis na lang siya at aalis, kunwari hindi sila nakikita. At ang ginawa niya ay humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Sinubukan niyang i-drag ang bagay sa puntong hindi na ito made at tago. Ang mga tao ng 9 Army ay sa wakas ay nalaman ang bagay na ito. At saka, may iba pa ba? Huminto si Elder Cooper ng ilang segundo bago nagpatuloy, hahayaan ko ang apo ko na sabihin sa lahat. Kung tutuusin, sila ang bumangga sa kanila, at bumalik sa amin at nagsumbong. Alam nila ang pinakamahusay tungkol sa sitwasyon. Pagkatapos ay humakbang si Arthur, tumingin sa First Fortress Master, at sinabing, sige. Ang bagay ay, pagkatapos ay maingat na isinalaysay ni Arthur ang sitwasyon mula ulo hanggang paa, na walang mga detalye, hanggang lahat ng nasa meeting. Siyempre, nang magsalita siya tungkol kay Helena Cabello, ito ay tungkol sa magagandang bagay tungkol sa kanya at sa kanyang mga tao kung gaano kabait at palakaibigan ang mga tagalabas na ito, kung gaano sila nag-aalala sa kaligtasan nina Arthur at Ella, humihiling sa kanila na umalis muna sa eksena, kung gaano sila kaunawan at iba pa. Pinuri sila ni Arthur ng lubusan, na nagdarasal na ang unang kuta na guro at ang iba pa ay hindi mapot kay Helena at sa kanyang grupo at pumayag na iligtas sila. Muling naging masigla ang meeting room matapos marinig ang mga sinabi ni Arthur. Ito ay isang animated na talakayan. Buntong hininga. Ano ang dapat nating gawin sa grupo ng mga tagalabas na ito? Kung tumanggi kaming iligtas sila, labag ito sa aming mga halaga, pagkatapos ng lahat, nakikipagtulungan kami sa Anti-Alliance Guard. At nitong mga taon, tayo ay lubos na umaasa sa Anti-Alliance Guard din. Kaya naman hindi manggahas ang Bloodshed Clan na iyon at ang iba pa. Lagyan mo kami ng daliri. Ngunit ang Bloodshed Clan ay isang malakas na clan, at mas malakas sila kaysa sa atin. Paano tayo, ang mga rabble na ito, na lumaban sa kanila? Buntong hininga. Kabanata 1757. Isang matandang lalaki mula sa kuta ang nakakunot ang kanyang noo habang siya ay bumaantong hininga ng pagkatalo. Nasa dilema siya. Sumasang-ayon ako. Masyadong marami sila. Kapag tayo ay tumayo at ipagtanggol sila, ang Bloodshed Clan ay tiyak na darating sa atin. At kapag nasangkot na tayo sa isang labanan, maaaring hindi tayo mapapantayan para sa kanila. Ang isa pang matandang lalaki ang sumigaw. Sanay na siya sa komportable at sandok na buhay at ayaw niyang lumaban sa Bloodshed Clan. Paano ito? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nag-isip tungkol sa bagay na iyon bago pinutol ang usapan. First Fortress Master, may ideya ako. Magpanggap na lang tayo na wala tayong kamalay-malay sa bagay na ito, hindi ba maganda iyon? Kung tutuusin, sinabihan lang ni Young Master Arthur si Helena Cabello at ang kanyang mga tao na babalik siya at pag-usapan ito sa amin, at si Helena at ang kanyang barkada lang ang nakakaalam nito. At saka, sa tingin ko dapat ay pinatay na sila ng mga disipulo ng Bloodshed Clan ngayon. Dahil patay na sila, walang tumstigo laban sa atin. Magpanggap na lang tayo na hindi natin alam na pumunta sila dito, sa ganitong paraan, kahit na alam ito ng Anti-Alliance Guard, hindi nila tayo masisisi. Magandang ideya iyan. Ito ay talagang isang kahangahangang ideya. Terena, kunwari walang alam sa usapin. Haha. Ang mga tagalabas na iyon ay maaaring makatakas sa ibang mga lugar, ito ay wala sa aming negosyo, maaari silang patayin ng Bloodshed Clan, at magpapanggap kaming walang alam. Anyway, titigil na tayo sa pagpunta sa kagubatan sa mga susunod na araw. Iyon lang. Ang matanda noon ay agad na nag-echo sa ideyang ito. Obviously, hindi niya gustong tulungan si Jackie at ang iba pa.
Gayunpaman, sumagot si Cooper na may malamig na mukha, nakalimutan mo na ba kung saang kuta tayo kabilang? Hindi mahalaga kung kaya nating talunin ang Bloodshed Clan, at least, hindi masyadong malaki ang pagkakaiba ng lakas natin sa kanila. Bukod dito, matagal na tayong nasa ilalim ng kanlungan ng Anti-Alliance Guard, at dahil doon, namumuhay tayo ng mapayapa hanggang ngayon. Kung alam ng Anti-Alliance Guard na nakahalukip-kip tayo at hinahayaan ang mga taong iyon na mamatay, ano ang iisipin ng Anti-Alliance Guard sa atin? Agad na tumayo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nakipagtalo, Elder Cooper, kung tikom ang bibig ng lahat, sino ang makakaalam kung ano ang nangyari? Tama. Ang mga taong nasagasaan ni Arthur ay tiyak na papatayin ng Bloodshed Clan. Dalawa lang sa kanila ang nasa pangalawang baitang Ultimate God level, at ang iba pa sa kanila ay nasa totoong Diyos level o Demigod level. Sa harap ng isang grupo ng mga Ultimate God level na mandirigma ng Bloodshed Clan, paano sila makakatakas? Mayroong kahit isang ikapitong baitang Ultimate God level fighter, wala sa mga tagalabas na iyon ang makakaligtas. Paano kung marami sa kanila ang nakatakas mula sa Bloodshed Clan? At kapag hinarap nila tayo, saan tayo dapat magtago? Masisira ang ating imahe. Kami ay bahagi ng Anti-Alliance Guard. Paano natin matatawag na isa ang ating sarili kung hindi man lang tayo manggahas na tumayo at tumulong sa mahihina? Galit na galit si Hendrik na ramdam niya ang galit na bumabaha sa kanyang mga ugat. Hindi ka ba natatakot na ang Nine Army ay maging katatawanan sa harap ng iba? Hindi lang ang Alliance Guard ang tatawa sa amin, kahit ang Anti-Alliance Guard ay minamaliit kami. Humakbang siya at sumaway. Nang marinig ito ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, bumangon siya mula sa kanyang upuan at hinampas ang mesa, na nag-aapoy sa galit. Kami, mga matatanda at ang mga pinuno ng kuta, ay narito upang pag-usapan ang bagay na ito. Anong karapatan mong magsalita ng walang galang na paraan sa harap namin? Kuya Kai, ganito ba ang pagpapalaki mo sa iyong anak? Napakawalang galang. Agad namang naging malamig ang ekspresyon ni Kai sa narinig. Naku, paano ko palalakihin at didisiplinahin ang anak ko, negosyo ko? Wala ka sa lugar para mag-alala tungkol dito. Tsaka wala naman sigurong masama sa sinabi ng anak ko. Kami, ang Nine Army, ay palaging mababa ang profile at mapagparaya, hindi nagdudulot ng anumang problema. Ngunit hanggang kailan tayo dapat mabuhay ng ganito? Buhay na may mga buntot na nakatali ng mahigpit sa pagitan ng ating mga binti. Hindi ba tayo umunlad ng malaki sa mga tuntunin ng kapangyarihan at lakas sa mga nakaraang taon? Ang mga buntot ay nakalagay sa pagitan ng ating mga binti. Si Kay Levine, na nakatali sa kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti, sabihin mo sa akin. Huwag mong gawing napakalakas at matuwid ang iyong sarili. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ng buhay ng mga tao sa Nine Army. Kung tayo ay kumilos ng walang ingat at nakipagdigma sa Bloodshed Clan, alam mo ba kung ilan sa atin ang mamamatay? Matiim na tinitigan ng medyo may edad na si Kai, may galit at hinanakit sa mga mata nito. Parang papaluan na niya si Kai. Kabanata 1758. Anong pinag-aawayan? Hiniling ko na pumunta kayong lahat para pag-usapan, hindi para mag-away. Pagkaraan ng ilang sandali sa pakikinig, ang unang kuta master ay samaway, ang kanyang tono ay naiinip. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng dalawang opinyon sa bagay na ito. Ang isa sa kanila ay hindi pumabor sa pagtulong sa mga tagalabas, habang ang isa ay pabor na tulungan ang mga tagalabas. Agad na nabalot ng katahimikan ang meeting room nang makita ng mga tao na galit ang First Fortress Master. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, ang Master ng Levine Fortress ay nagpahayag ng kanyang mga saloobin sa First Fortress Master. Unang Fortress Master, talagang iniisip ko na tayo ay nagpigil ng napakatagal, at ang ating kasalukuyang kabuoang lakas at kapangyarihan ay hindi mas mahina kaysa sa kanila. Kung tutulungan natin ang mga taong iyon, tiyak na kakampi natin sila. Pagkatapos, marahil, ito ay magiging isang pagkakataon para sa amin na lumayo sa aming kasalukuyang posisyon. Sa oras na iyon, hindi mo ba naisip na ang Bloodshed Clan ay kailangang magbigay ng respeto sa atin? Fortress Master Levine, may punto ka. Isa sa mga elder na nagtatrabaho sa ilalim ng First Fortress Master ay tumango bilang pagsang-ayon. Yung mga tagalabas, siguradong naliligaw sila at hindi alam kung ano ang gagawin ngayon, kaya kung maaari nating ipahiram sa kanila ang ating kamay sa kritikal na sandali na ito, tiyak na magpapasalamat sila sa atin at magagamit nila sa hinaharap. At saka, kung kailangan talaga nating makipaglaban sa Bloodshed Clan, hindi pa rin sigurado kung aling panig ang mananalo. Talagang marami silang kasama, pero pagkatapos ng ilang oras na pag-alagala sa kagubatan, tiyak na marami na silang nawalan ng mga lalaki ngayon, di ba?
Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga tagalabas na ito ay binubuo ng iba't ibang mga angkan at pamilya, kaya maaaring hindi sila sa parehong pahina. Bukod dito, nasa baby stage pa ang kanilang marital level. Ang ilan sa kanila ay nasa tunay na antas ng Diyos, at ang ilan sa kanila ay mas mababa pa riyan, nasa antas lamang ng demigod. Kaya, sa palagay ko hindi sila magiging kapaki-pakinabang sa atin. Gayun din, huwag kalimutan, ang Bloodshed Clan ay may mas maraming elite na manlalaban na may pinakamataas na antas ng Diyos kaysa sa atin. Mapilit ang middle-aged na lalaki noon, ayaw tumulong kay Jackie at sa grupo nito. Ang magkabilang panig ay may 8 puntos. Advertisement novel drama. Sa sandaling ito, mapait na ngumiti ang First Fortress Master bago sinabing, totoo na ang kanilang bilang ng mga tao ay napakarami, at maging ang mga tao sa teritoryo ng dagat ay nakapasok na. Ang pagtulong sa kanila ay tiyak na medyo kapaki-pakinabang sa ating pag-unlad sa hinaharap, well, kahit papaano ay maipapakita nito ang ating katapatan sa mata ng Anti-Alliance Guard. Bakit hindi natin gawin ito sa ganitong paraan? Nagpadala kami ng isang tao upang iulat kaagad ang bagay na ito sa pavilion ng Below Cloud. Sila ang pinakamalapit na Anti-Alliance Guard sa amin. Hayaan silang magpadala ng mga tao upang suportahan tayo ng mabilis. Pero, First Fortress Master, narinig ko na ang Master ng Bloodshed Clan ay nasa kalagitnaan na ng second grade soul penetrating level. At natatakot ako na hindi ka kakampi para sa kanya, at kung hindi mo siya mahawakan hanggang sa dumating ang tulong, ang pavilion ng Below Cloud, maaari kang mapatay niya. At tiyak na madudurog nito ang ating mga puso at makakaapekto sa ating mga espiritu ng pakikipaglaban, kung gayon tayo ay magdurusa ng malaking kabiguan. Isang matalinong matandang lalaki ang nagpahayag ng kanyang mga alalahanin matapos itong isipin. Austin the First Fortress Master napahinto sandali, lumubog ang mukha niya sa pinakamalalim, naglalabas ng madilim na aura. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tinanong niya si Ella, tama, Ella, nabanggit mo na nakilala mo ang isang tao na tinatawag na Jackie, tama ba? Siya ay partikular na likas na matalino at iniligtas ang iyong buhay. Kabanata 1759. Oo, First Fortress Master, ang taong iyon ay maaaring nakalusot na sa ikalawang baitang o kahit ikatlong baitang Ultimate God level. Nag-isip sandali si Ella at sumagot. Nag-iisip mode ulit si Austin, at sa wakas ay nagsalita siya, how about this? Sa aking pananaw, ang Bloodshed Clan ay hindi magsisimula ng digmaan laban sa sinuman sa atin nang walang ingat, kung tutuusin, kung tayo at ang mga tagalabas na iyon ay lalaban sa kanila, sila ay magderones ng malaking kabiguan kahit na manalo sila sa labanan sa huli. Hindi ko akalain na handa silang magbayad ng ganoon kabigat. Kaya, sa tingin ko ito ay hindi isang bagay na maaari nating magpanggap na hindi natin alam. First Fortress Master, sinasabi mo bang tutulungan natin ang mga taong iyon? Nang marinig ni Arthur ang sinabi ni Austin, nabuhayan ang kanyang loob at tuwang-tuwang nagtanong. Tumango si Austin bilang pagkumpirma. Huwag na tayong mag-usap ng kung ano-ano. Dapat nating subukang makuha ang mga mahuhusay na master sa mga tagalabas. Bukod dito, tiyak na maglalaban sila sa isa't isa para sa mga kayamanan at mga mapagkukunan sa kagubatan, at ang disipulo ng Bloodshed Clan ay hahanapin din sila. Kaya, tiyak na mawawalan sila ng ilang mga tao, at sa oras na iyon, ang mga labi na iyon ay ang mga malalakas at mahuhusay na mandirigma. Pagkatapos ng lahat, ito ay tungkol sa survival of the fittest. Kailangan lang natin ang mga elite. Si Kiron ay para siyang nawala sa makapal na ulap habang nakikinig kay Austin. Unang Fortress Master, ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti naman si Austin. Kahit na magpadala kami ng mga tao para humingi ng tulong sa Pavilion of Below Cloud, ang round trip ay tatagal ng hindi bababa sa 4 na araw. Hindi tayo maaaring magmadali at kumilos ng walang ingat kung gusto nating tulungan ang mga iyon. Mga tao, tama ba? Kailangan nating maging matyaga upang hindi tayo mawalan. Hindi lamang mapapabuti ang ating imahe at reputasyon sa harap ng Anti-Alliance Guard, ngunit maaari rin nating samantalahin ang pagkakataong ito para mag-recruit din ng ilang magagaling na elite. Sa wakas ay naintindihan na ni Kiron ang ibig sabihin ng First Fortress Master, saka siya ngumiti. Ang pinakamatalinong tao pa rin ang ating unang Kuta Master. Ang ibig niyang sabihin ay magkunwari tayong wala tayong alam tungkol dito, o baka sabihin na lang natin na nasa kalagitnaan pa tayo ng talakayan, iniisip kung ano ang gagawin sa sitwasyon. Maghintay pa ng 2 o 3 araw hanggang sa dumating ang Pavilion Below Cloud saka tayo gagawa ng hakbang para tulungan ang mga taong iyon. Tama ba? Tumango si Austin na may kasiyahan at sinabing, tama. Matalas ka. Mayroon kaming 2 hanggang 3 araw na oras para mag-stall. Magfo-focus kami sa training, kunwari walang alam.
Maghihintay tayo kung kailan malapit nang dumating ang Pavilion Below Cloud, saka natin ililigtas ang mga tagalabas. At kapag nakita ng Pavilion Below Cloud na tayo, ang Nine Army, ay lumalaban para sa Anti-Alliance Guard, hindi sila binaigo, igagalang din nila tayo. Hahayaan muna nating makipaglaban ang mga tagalabas sa Bloodshed Clan sa loob ng ilang araw. Isang matandang lalaki mula sa isa pang kuta, na ayaw tumulong kay Jackie at sa kanyang grupo noon, ay nasa sabik matapos marinig ang ideya ni Austin. Nagningning ang kanyang mga mata at sinabing, unang Fortress Master, napakatalino ng iyong ideya. May ilan sa mga tagalabas na iyon na nakalusot sa First Grade Ultimate God level, at ang ilan sa kanila ay pumasok pa sa Second Grade Ultimate God level. Bukod dito, sa napakaraming tagalabas, tiyak na mapapatay nila ang ilang mga disipulo ng Bloodshed Clan at bigyan sila ng matinding suntok. Pagkatapos ay maaari nating pahinain sila ng hindi na kailangang kumilos. Haha, kahanga-hanga yan. Anong magandang ideya? Hayaang lumaban ang mga taong iyon sa Bloodshed Clan sa loob ng ilang araw, at sa ganitong paraan, hindi na tayo kailangang magdusa ng mataas na casualty. Higit pa rito, maaari din tayong makakuha ng pagpapahalaga at papuri mula sa Anti-Alliance Guard. Kung gayon, ang mga ililigtas natin sa huli ay ang mga piling tao, at ang mga taong ito ay magpapasalamat din sa atin. Ito ay isang pakinabang para sa amin. Tumawa ng malakas ang nasa katanghaliang gulang na iyon, masaya ang kanyang mga mata. At saka, napakarami sa kanila ang pumasok at kinuha ang napakaraming mapagkukunan ng aming pagsasanay. Hayaan ang mga taong iyon na magdusa ng kaunti pa at magbayad ng isang presyo. Isaalang-alang ito bilang isang parusa para sa kanilang walang ingat na pagpasok sa lugar na ito. Ibinuko ni Kai ang kanyang bibig at saka muling isinara, may gustong sabihin, ngunit sa huli, hindi niya ginawa. Dahil alam niya sa kanyang puso na ang ideya ni Austin ay ang pinakamakatuwiran at maaasahan, at ito ang magiging pinakakapakipakinabang para sa Nine Army. Karamihan sa siyam na hukbo ay sumang-ayon din sa ideyang ito, kahit na salungatin niya ito ay walang silbi at lumikha ng mas hindi kanais-nais na aura sa siyam na hukbo. Kabanata 1760. Tatay. Nakaramdam ng kalungkutan si Ella. Nang naisip niya kung paano naging mabubuting tao sina Helena at Jackie lalo na noong nailigtas nila ang kanyang buhay natural, gusto niyang tulungan ng mga tao ng Nine Army si Jackie at ang iba pa sa lalong madaling panahon. Kaya naman hindi niya maiwasang humakbang pasulong at hilahin ang manggas ni Kai, sinusubukang magbigay ng pahiwatig sa mahinang boses. Still, Kai shook his head at both her and Hendrik. Ito ay kinasasangkutan ng ating kuta, at ito ay nagsasangkot ng kaligtasan o pagkawasak ng siyam na hukbo. Alam kong iniligtas ka ng binata na tinatawag na Jackie, Ella, at gusto mo siyang tulungan agad. Ngunit hindi tayo makakagawa ng mga desisyon ng mag-isa tungo sa napakalaking bagay. Kailangan nating pag-usapan ito ng lahat at ang karamihan ay sumang-ayon dito bago ang anumang bagay. Nang magsalita siya rito, huminto sandali si Kai bago nagpatuloy, maliwanag na ang desisyon ng First Fortress Master ang pinakamabuti sa ngayon. Ang lahat ay sumang-ayon dito, kaya kailangan din nating sumang-ayon dito. Intindihin. Kung namatay na si Helena at ang iba pa, sasabihin mo na sumugod lang kami para tumulong nang marinig namin na lalong tumindi ang labanan sa kagubatan. Kailangan mong magpaliwanag ng ganyan kung tatanungin ito ng mga taga-Pavilion Below Cloud. Bagamat hindi nasisiyahan si Ella ay tumango na lamang siya. Naiintindihan ko, Dad. Mahina niyang sabi. Hindi namin maaaring hayaan ang aming mga damdamin na magpasya sa aming mga aksyon sa panahong ito. Tumango si Kai. Tama na yan. Manatili lang kayong lahat sa bahay at linangin ang sarili sa susunod na 3 araw. Kung kaya mo pang pagbutihin ang iyong sarili kahit papaano, sana. Kahit nalabanan natin ang Bloodshed Clan sa huli, ito ay maging for show lang. Gayunpaman, malamang na mag-aaway kami ng halos 4 o 6 na oras. Mahirap iwasan ang mga casualty kung ganoon. Okay. Tumango si Ella at sumang-ayon dito. Sige. Ito ay isang malaking bagay na kinasasangkutan ng Nine Army, kung tutuusin. Hindi ito napagpasyahan batay sa aking salita lamang. Sumang-ayon ang lahat sa mungkahi na ibinigay ko kanina. Hindi mahalaga kung sila ay Fortress Masters mula sa ibang fortresses, o Elders o Petronas, lahat sila ay maaaring bumoto sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga kamay. Dapat sumama na lang tayo sa karamihan. Bagaman alam ng lahat kung ano ang conclusion, ipinahayag pa rin ni Austin sa lahat sa malakas na boses, na naglalagay ng isang palabas. Ito ay malinaw na natural, higit sa 70% ng mga tao ang nagtaas ng kanilang kamay, na nagpapahayag ng kanilang pagsang-ayon sa desisyon ni Austin. Sa wakas natapos ang pagpupulong.
Bumalik ang lahat sa kanilang mga kuta upang magpahinga, at lahat sila ay sumang-ayon na bago sila umalis, ang unang guro ng kuta ay maglulunsad ng hudyat mula rito. Pagkatapos ang lahat ay sama-samang lalabas patungo sa kakahuyan at maghihintay upang obserbahan ang sitwasyon sa labas ng kagubatan. Sa sandaling ito, sina Jackie at ang iba pa ay nililinang ang kanilang mga sarili sa isang cross-legged na posisyon. Alam na alam ni Jackie na siya at ang iba ay nanguna sa maraming tao sa panahong ito. Dahil magkaaway ang Anti-Alliance Guard at Alliance Guard kaya naman hindi sila maaaring baliwalain ng Anti-Alliance Guard. Kung ginawa nila, nangangahulugan iyon na tinatalikuran na nila ang mga mithiin na pinanghahawakan nila sa lahat ng ito. Hindi ito gagawin kahit itapon nila ang kanilang mga mukha, tutulungan pa rin nila si Jackie at ang iba pa. Higit pa rito, sa pagitan ng dalawang paksayon, maraming salungatan ang malamang na sumiklab habang sila ay naghahanap ng kayamanan o isang bagay na katulad nito. Dahil dito, malaki ang posibilidad na may gagawin ang Anti-Alliance Guard para matulungan sila. Gayunpaman, para sa nag-iisang pavilion o puwersa, tulad ng Nine Army, hindi niya matukoy kung buong puso silang tutulungan siya at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat, narinig ni Jackie mula kay Helena na ang kabuoang lakas ng Nine Army ay tila mas mahina kaysa sa Bloodshed Clan. Kung ito ang kaso, maingat nilang susukitin ang mga kahihinatnan ng kanilang pagkakasangkot. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.